Magandang hapon mga kachika! Ako si Mitz at samahan niyo ako ngayon sa aking kwento. A day in my life as Lola Mitz. Ngayong gabi magluluto tayo ng tinolang manok dahil naisip ko na manok na lang ang ulam namin. Nahiwa ko na pala ang mga sangkap na lulutuin natin. Hindi ko na na-record dahil busy pa sa ibang gawain. Magagamit ko na rin pala yung bago naming kalan. Ang mga sangkap ay ang manok, sibuyas, luya, bawang, sayote at dahon ng sili. Isusunod ko na rin pala mamaya yung special request ng aking apo na pancake. Hintayin nating uminit ang kawali at isalin ang mantika. Kapag mainit na ang kawali, ilagay na natin ang luya. Isunod naman natin ang bawang. Kapag naluluto na, isunod naman ang sibuyas at haluin ng maigi. Makalipas ang ilang minuto, pwede na nating ilagay ang manok. Ginigisa ka muna ang manok kasama ang sibuyas, bawang at luya para matanggal ang lansa ng manok. Haluin lang natin ng maigi para maluto ang mga hilaw na parte ng manok. Sunod naman ay ang sayote. Nilagyan ko na ng tubig para magkasabaw na ang tinola. Magantay lang tayo muna ng ilang minuto para kumulo ang sabaw. Binudburan ko na ng asin ang tinola habang hindi pa kumukulo. Hinaan lang natin ng konti ang apoy. Amoy na namin agad ang mabangong amoy ng tinola. Habang naghihintay na kumulo ang tinola, hinalo ko na muna ang harina, asukal, tubig at baking powder. Lagyan na rin natin ng isang itlog. Haluin natin ng maigi ang pancake dough para pumantay ang texture nito pag nasa kawali na. Ayan na, kumukulo na ang tinola, kaya nilagyan ko na ng betchin. Isunod naman natin ang dahon ng sili. Kahit tignan mo pa lang ay matatakam ka na agad sa tinola. Sinubukang haluin ng apo ko ang tinola pero hindi siya marunong, kaya ako na lang. Para malaman natin na luto na ang tinola, dapat malambot na at pwede nang mahati o matusok ang sayote. I-off na natin ang kalan dahil mukhang malapit na itong maluto. Ayan, luto na at pwede na nating ihain ang tinola. Na lang ang tinola sa kabilang kalan para ang pancake naman ang aking isasalang. Hintayin lang natin muna uminit ang kawali. Kapag mainit na ang kawali, lagyan na natin ng konting mantika para hindi dumikit ang pancake. Nalimutan ko pala ang sansi ko, pangbaliktad ng pancake. Maglagay na tayo ng konting pancake sa kawali. Hintayin lang nating uminit at magkabutas ang pancake. Doon natin malalaman kung luto na ang ilalim ng pancake. Umitim ang una nating pancake dahil siguro ito sa huling niluto sa kawaling ito. Pangalawang lagay naman, sana hindi na ito magkauling pauli. Ayan, nagkabutas na ang pangalawang salin. Ang maitaob na, ayan, hindi na siya maitim. Ang pang-apat na salin ay sobrang alsa at sunog. Ito naman ang huling salin ng pancake. Maghati naman tayo ng margarine para ilagay sa ibabaw ng pancake habang mainit pa. At sa wakas, tapos na ang ating pagluluto ng tinola at pancake. Hanggang sa muli, ako si Mitz. Salamat sa pagsama sa aking kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod na video uli. Paalam mga kachika!